Monthly grocery na naman, kaya samahan niyo ako for today's video. Char, wala nga pasok si Jace ngayon sa tutor, kaya naisipan namin umalis na lang agad para mag-grocery. Monthly nga namin tong ginagawa, pero bago kami nag-grocery, ay kumain muna kami dito sa KFC kasi nga mga tanghali na rin to at gutom na kami. Medyo may kalayuan din pala yung bayan, kaya sakto yung pagdating namin at lunchtime na. Habang yung asawa ko ay nag-order ng pagkain namin, dala-dala pala ng anak ko yung kanyang coloring book na bigay ng lola niya. At hindi rin nagtagal, dumating na rin yung mga pagkain na in-order ng asawa ko para sa amin. Pagkatapos nga namin kumain, dumiretso na kagad kami dito sa Walter Mart. At bago kami pumasok mismo sa grocery, ay dumaan muna kami dito sa Watson's. Every 6 months pala ako namimili ng bathroom essentials at hygiene materials namin. At kadalasan sa Lazada o Shopee ako namimili. Pero this time, naisipan ko bumili na nga lang dito sa store kasi malapit lang naman. At dito na rin naman kami. Dito sa amin, meron naman mga maliliit na grocery kagaya ng Dali, O-Save at Alfamart. Pero every month talaga pumupunta kami dito kasi mas marami yung choices dito at nabibili namin lahat ng pangangailangan dito sa bahay. Yung mga meat kasi dito rin kami bumibili, pero kapag ka naubos na yung mga stocks namin, kung anong meron na ino-offer or tinitinda si Dali at Alfamart o Save, doon na lang namin binibili. Pero yung iba nga na wala doon, dito na namin binibili sa Walter. After namin mag-grocery, bumili lang ako dito ng buko pie. At yung pinili ko na is yung malaki na worth 390 pesos. Sobrang nag-crave kasi ako nito nung nakita kong bagong luto. Yung kapatid ko na nga ang nagbaba ng mga pinamili namin. Bigat ka. Tahimik ka. Tutulong sana ako pero napagalitan pa nga. Pagkatapos maibaba lahat ng pinamili namin, ay inasikaso ko naman ito at isinalansan ko nga dito sa table para maipakita ko. Syempre, sa video. Siyempre, nag-a-aspire tayo maging content creator, kaya ginagalingan na natin. Sa totoo lang, hindi talaga ako makapag-explore. Gawa ng ang dami-dami kong ginagawa sa school. Sa mga hindi kasi nakakaalam, ako ay isang estudyante sa PUP Open University at kasalukuyang third year na nga ngayon. Dahil syempre, kapag third year na, marami na rin kaakibat na mga core subjects na kailangan seryosohin at kailangan pag-aralan. Lalong-lalong higit yung thesis namin. Aside from that, meron din kaming HR analytics na nakakabaliw isipin yung mga numbers at yung mga Excel formula na kailangan din namin isubmit bago yung deadline. Isa pa dyan, meron din kaming blindfold na recitation sa law or labor law. Kaya kung susumahin, sobrang nakakabaliw. Iniisip ko na nga minsan, bakit pa ako nag-aral? Ay, ang dali-dali lang ng buhay ko nun. Uy, hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun kasi paano kung mamotivate kayo na mag-aral talaga, char. Pero guys, on a serious note, hindi talaga madali mag-aral or bumalik sa pag-aaral ulit. Kasi nga, hindi naman kagaya ng dati na teenager or bata-bata pa tayo. Ngayon kasi, mag-30 na kasi ako next year, kaya nakakapagod na at ang sakit-sakit sa balakang, char. Maliban pa dyan, meron din kasi akong anak at meron din akong pamilya na kailangan din i-prioritize kasi syempre hindi naman akads umiikot yung buhay ko. Ang dami ko ng kwento, but anyways, eto na nga yung mga napamili namin and good na to for 1 month. Cope lang din yung pinamili namin para sa aming 4 dito sa bahay. Bandang 8 PM nga nakatulog na si Jace at nung lumabas ako dito para i-check yung asawa ko sa office niya, ay nagliligpit pala siya dyan ng kanyang pwesto. Hindi. Gusto kasi niya ayusin yung pwesto ng kanyang table para ma-stretch daw niya yung paa niya. Kaya ayan, hinayaan ko na lang muna siya dyan kasi para magawa niya yung gusto niyang gawin dyan sa office niya. So kung kailangan niya ng tulong, nandito lang naman ako. Char. Habang busy siya sa ginagawa niya, bumaba muna ako para asikasuhin naman yung mga 2PN ko dito sa baba. At ifa-fast forward na lang natin gamit yung pagpitik. Char. Sana ganito lang talaga kabilis magligpit, pitik-pitik lang. Nung matapos ako magtupit, tiningnan ko yung kwarto or itong office niya at hindi ko alam kung anong nangyari. Nagsuggest na nga lang ako sa asawa ko na bumili siya ng rack para maayos ko tong kwarto at masalansa ng maayos yung mga gamit. And after niya, naglakad-lakad na rin kaming mag-asawa. Ito na rin kasi yung bonding namin. And ayun lang. Thank you for watching. Bye!